Hello mga kasuki, ito naman ang ganap ko ngayong araw. Pagising ko nga ng umaga ay nagkape nga muna ako at pagkatapos ko magkape ay ito magwawalis-walis nga muna. Hindi ko pa nga naliligpit ang pinagkapihan ko pero inuna ko na nga muna ang pagwawalis. Huwag kayong mag-alala mga kasuki, sipag-sipagan lang naman talaga ako sa pagwawalis pero ang totoo napakatamad ko talaga sa pagwawalis, charis. At habang ako nga ay nagwawalis, meron na naman nakahiga doon sa aming upuan. Ito talagang asawa ko kapag ka nandito yan sa bahay, hindi talaga maalis dyan sa upuan na yan. Lagi na lang nakahiga. Paluin ko kaya ito ng walis para magising, charis. Magwalis ka na lang kasi kasuke, wag mo nang pakialaman yung natutulog, char. At pagkatapos ko nga magwalis ay for the buhat naman ako nitong aking mga upuan. At kapag ako nga ay nakapagwalis na, gusto ko nakabukas na yung pintuan namin. At meron nga kasabihan na kapag naglinis ka ng iyong loob ng bahay ay pati labas, linisin mo din, natural. Kaya nga kahit wala nga dumi ng aso, ayan, binuhusan ko na nga ng tubig at for the brush na naman ang person. Meron pa nga kasi mga putik yan, yung mga tira-tira nung nagbaha. Winalisan ko naman yan pero hindi pa rin nga natanggal. Pagkatapos ko nga maglinis dyan sa labas, ay sakto naman alas 12 na pala, kaya naman pala nakakaramdam na naman ako ng gutom. Pero pagtingin ko nga sa aming ulam ay wala pa pala ako nalulutong ulam. Nasanay nga kasi ako dito sa aking asawa na paggising niya sa umaga ay nagluluto na ng ulam. Pero ngayon nga ay hindi pa nagluluto. Aba, ano kaya nangyari? Tuloy pagkagising ko ay wala akong inulam. Kaya naman ayan, ako na lang ang gumawa ng paraan. Mabuti na nga lang at meron kaming tirang ulam nung gabi, kaya naman nagpakulo na ako ng tubig at nilagyan ko ng kamatis, sibuyas at meron pa nga yung tanlad. Ito nga palang tira naming ulam, lechon manok nga yan, pero parang wala na nga mga laman, puro buto-buto na lang, pero nilagay ko pa rin para kahit papano ay may lasa. At eto, hinaluan ko rin ito ng ibang gulay, kagaya ng kalabasa at saka talong. Kapag ka talaga gutom ka na, kahit ano na lang ang lulutuin, para-paraan na lang, para na lang magkaroon ng ulam. Sunod ko namang nilagay dito ay itong talbos ng kamote at syempre isusunod ko rin dyan itong malunggay. At kahit nga ganyan lang yung niluto ko, abay masarap naman pala at nagustuhan talaga nung asawa ko. Meron pang tira yan ng kinagabihan pero inulam pa rin niya. Matapos ko nga ang timplahan itong niluluto kong ulam ay tinanggal ko na nga dito sa apoy at sunod ko namang ginawa ay niligpit ko yung mga kalat ko dito sa lamesa at inayos ko na rin nga itong aming basurahan. Puno na naman kasi at nilagay ko na nga muna dun sa labas. At pagkatapos ko nga lagyan ng plastic itong aming basurahan, nilipat ko na rin nga itong ulam dito sa lamesa at syempre nagligpit-ligpit nga muna ako dyan at pagdating naman ng gabi, ito naman yung ganap. Naghuhugas na naman ng plato itong asawa ko, abay napakasipag talaga. Sana all ganito lahat ng asawa. At tignan nyo naman, abay napapangiti pa yan kapag binibidyohan ko. At ina nga, pero hindi po pa nga naiisip kung anong uulamin ko. Pero nakita ko nga na marami pala akong sardinas, kaya sardinas na nga lang yung lulutuin ko. At sa mga oras na yan ay naghihiwa na nga ako ng bawang at saka sibuyas. Pagkatapos kong hiwain ng sibuyas bawang ay binuksan ko naman yung kalan at isinalang ko na nga yung kawali. At habang inaantay ko naman na uminit yung kawali, binuksan ko na nga rin yung sardinas. Pero naalala ko nga na hindi pa pala yan ang una kong lulutuin. Ang una ko palang lulutuin ay magigisa muna ako ng bawang at sibuyas. Pagkatapos niyan ay isasangag ko nga pala itong kanin. Matigas kasi itong kanin namin kaya kailangan isangag pagkabahaw na. At syempre, sunod naman yan ay nilagyan ko nga yan ng magic sarap at saka asin nga lang. Ayan nga lang ang pampalasang ilalagay ko dyan. At syempre, minekos-mekos na ni person, charis. At dahil nga meron pa palang tirang itlog dito, kaya hinalo ko na nga dyan. Ayan yung itlog na tira kaninang umaga nung niluto ko yung ulam naman ng aking bunso. Sayang naman, kaya nilagay ko na nga dyan sa kanin. At matapos kong imekos-mekos yan, ayan, luto na kaagad. O diba ang bilis ko magluto, charis. At ang sunod ko namang ginawa ay naglagay na naman ako ng mantika sa kawali. Ayan, umuusok-usok pa nga yan. Pagkatapos ay nilagay ko na nga yung bawang at saka yung sibuyas. Sinunod ko na yung sardinas. Ayan yung sardinas na masarap.
Masarap yan kapartner ng sinangag at masarap din yung pangpalaman sa tinapay lalo na kapag umaga with kape. Yummy. Charis. Ang bilis talaga magluto ni Kasuki. Luto na naman kaagad. O diba kainan na. Kailangan pa bang patagalin yan? Ay dati nang luto yung sardinas. Kunting gisa-gisa lang naman yung ginawa ko dyan. Nakalimutan ko palang banggitin kung anong pampalasang nilagay ko dyan. Siyempre, nilagyan ko yan ng asin at saka magic. At nilagyan ko nga pala ng suka yan dahil gusto ko medyo maasim-asim. At nilagyan ko rin ng kunting-kunti lang na tubig. Pero optional lang naman yan. Depende yan sa inyo kung anong gusto yung ilagay. Ako kasi gusto ko talaga ng medyo maasim kapag ganyan na ginigisa. Ayan, ang ating finished product. Finished product, o diba masarap yan. Kain na tayo. At eto naman ang ganap kinabukasan. Maaga pa lang umuulan na naman. Oh, malakas na naman ang ulan. Wala na naman mga batang paggala-gala sa labas kasi malakas ang ulan. Lalaba ko ngayon, umulan na naman. Hindi na naman matutuyo ang sinampay.